Morning! Dito tayo sa Manawing today. Ang lamig. Tuloy ang lamig. Sa town ng Banawe. Sa town ng Banawe. So, hirap lang ako ng open na restaurant for breakfast para makapag-coffee. Yan. So, medyo wala pang open, kaya ikot muna tayo dito sa Banawe. See you later. Yeah, good morning. Dito tayo nag-breakfast sa Uyami's Greenview. Isa ito sa mga highly recommended ko na restaurant. Bago pupunta ako dito sa Banawe, dito ako lagi kumakain. At dito rin kami nag-stay. Yan. Tayo sa Banawe. So, ayun yung Mount Hollis. Actually, dami ginagawang kasada ngayon dito sa Banawe. Pero, ganda talaga. Good job DPWH in maintaining the roads here. Yeah, tingnan nyo, ang ganda. So, sino pa namang hindi maiinganyo magpadyak pasyal dito sa Banawe, di ba? At ang gaganda ng view. So, guys, maganda puntahan nyo to para makita nyo yung ganda talaga nung Banawe area. Ayan. So, yeah. Sakto-sakto lang yung lamig. Sakto-sakto lang. Hindi masyadong mainit, hindi masyadong malamig. So, 7:30 na pala yung morning. Papunta ako ngayon na Lagawe. Nandito na ako sa may arko ng Banawe. Ayan. Medyo mainit kasi summer. Mukhang mas mainit sa baba. Sa Lagawe hanggang sa papuntang Lamog. Maya maya puro pababa naman tayo. Kanina puro packet tayo eh. Kaya pababa tayo. Kaya dito tayo sa Hingyon. After natin mag-arko ng Banawe, tayo sa inyo, medyo ba ulap siya. Makakasabay din tayo buwababa. Ito isda. Ayan. Ayan, mga biyahero yung mga yan. Papunta siguro ng Bayumbong at Solano yung mga yan. Ayan, ganda rito. Ayan. Isda, dahil ba nagano'y nagpag. 8 o'clock na pero may pag pa. Ayan, nandito na ako guys sa Lagawe. Mukhang pesta rito sa Lagawe Ang daming gulay Ayan, mukhang mababato ng Biskaya. Sa Manila, yung mga gulay na yan. Sana mabili mga gulay na yan. Lalo ngayong summer. Kasi mahirap na mag-produce sa gulay pag tag-ulan na. So, kaya anihan na sila. Pesta, mga pesta rito sa Lagawe. Araw pala nakagitingan ngayon, April 9. So, April 9 yung kalakad ko. Dito ngayon. Dito tayo sa sentro ng Lagawe. Ayan. So, picture muna tayo rito. Nakalagay Welcome to Lagawe. Ayan, dito na ako sa may Lagawe Bridge bago magbayad Lagawe. Ito yung view. Pwede natin ahulin yung iyangan. Pupunta.
kasi ito yung papuntang Lamut. Yan. At yan, kasi ito yung papuntang Kiyagan. Dito ka ako si Ian. Patay naman ngayon pupunta na Kiyagan. Dito tayo sa Kiyagan, no? Yan, Philippine Veterans Week. Saktong-sakto yung punta natin. Yan, araw na Kagitingan. Kiyagan National Shrine. Yan siya. So mag-picture lang tayo dito sa loob. Yan. So sakto pala yung punta natin dito sa Kiyagan. Araw pala ng Kagitingan ngayon. Saktong-sakto. So ito is a World War II museum dito. So hindi lang sa Mount Samat, dito rin, no, sa may Kiyagan. Pero din dito parang park. So dito tayo rito, dito sa kanila. Yan, ganda actually dito. Mamaya punta tayo sa museum, ikot tayo. So yun, may nakasulat doon. Ito pala sumuko si General Yamashita. Ito, with the help of the Filipino-American soldiers noong 1945. So nakalagay doon. So yan, meron ditong malaking park. Tapos ngayon, tignan nyo, ganda ng lugar dito. Kaya, sobrang green. Ganda. Yun yung park. Punta tayo ngayon dito sa may museum. Yan. May CR pa sila dito. Ayos. Guest holding area. Meron pa silang guest holding area. May mga guest holding area. Galing ng galing ng National Historical Museum na maintain nila yung ganito. I-maintain nila, ang galing. Ganda rito. So mamaya papasok tayo doon sa museum. Pakita ko sa inyo yung loob ng museum. Yan. Ayan, pupunta tayo doon sa Ifugao Museum. Kaya lang, hindi tayo nakapag-video kasi bawal. Picture lang. So, i-share ko na lang yung picture sa inyo. Yan. Maganda yung pang kasuotan ng mga taga Ifugao nandun. At paano sila nag-weaving. At ano yung ginagamit nila mga sinulid. Yan. Sa inyo nakita ko kanina. At yung pang-weave, yung pantahin nila meron sila doon. So ngayon, magla-lunch muna tayo, early lang siguro, para makababa na tayo. Yan, ito yung matagal ko na kasing ina-ait na makapunta rito sa World War II Museum dito sa Ifugao. Yan, punta rito. Sobrang linis of place. Ayan. Kaya shoutout sa National Historical Museum na maintain nila yung ganito dito sa Ifugao. Ngayon, papunta na tayo ngayon ng Lamut. Kaya tayo kanina ng Banawe, Hingyon, Lagawe, Kiyangan. Ngayon, dito na. So dito, papunta lang, madadaanan nyo itong mga rock formation na ito sa gilid ng kalsada. Ayan. So, paahon pa rin. Siyempre, paahon pa rin. Ako pa rin tayo. Para mayroong water system dyan sa baba. Maliit na
maliit na dam or spillway. So ahon pa rin tayo papunta Lamut, then mamaya puro pa ba na yan hanggang Villa Verde. Ayan, nag-lunch po na tayo dito sa may sa may view deck dito sa may Lagawe. Ayan, so yun yung view. So ba, mamaya papakita ko sa inyo yung view. Yun yung parang na river control nila. Ulam ko tinola manok, guys. Kada lamesa oh. Yun. Ano oh. Ito ang gawa nila ng lamesa. Ayan oh. Yan naman. Ayan yung control. Ayan. Daming gulay oh. Mga cabbage, mga gulay. Yan. Tagalin nila sa sulan yan. Tignan nyo gaano kahirap mag-transport ng gulay from Ifugao hanggang Sulado lang yan. So ayun, si UNC, tira mo nasiraan pa sila. So sana tulungan natin yung mga farmer natin na mabenta na maayos sa kanilang gulay at makabawi sa kanilang puhunan. Ayun. Medyo tanghaling tapat na. Pero okay naman ditong mag-bike dito sa Ifugao kasi malilim naman. Kasi maraming puno. Yan. Sobrang init. 1 o'clock na ng hapon. Dito pa ako sa may Bukab Kiangan. Pababa na ako ng Nag-aawe. Nakasalubok si Jim, foreigner, nagbabike touring din dito. Sabi niya pumunta daw siya ng Banawe, then Sagada. Yan. Nagpahinga muna ako dito. Buti nila may waiting shed. Yan. Ito pala, naka light pack lang ako ngayon. So gamit ko is Trek Marlin Alpha mountain bike, and then meron akong burrito bag from Beach Break. Then meron din akong front rack from Bikedelic sa Tarosa. Then helmet ko is Rudy Project, Zumax, and syempre ang favorite bag ko, Deuter Race Experience Air. Yan, tagal na sa akin yung bag na yan. So nakapangalawang bag ko na yan nabili. Pahinga muna ng mga 5 minutes, then ride and roll na tayo. Kaya po, paano tayo ulit after natin mag short uphill from do sa kinain na natin. Bakit at pababa na tayo papuntang Lamut. So mga around 25 kilometers pa papuntang bayan. Sarap, medyo malilim na. 1 o'clock. Doon tayo mag-rest. Sakits. Lamut. Yan. Ito, ganda oh. Ang lalaki ng kawayan. Yan. Isa sa pinakamagandang kalsada rito sa Ifugao, papuntang Lamut. Ito sobrang mapuno. Sobrang lilim yan. Ganyan ka-importante yung puno sa atin. Kaya sana we plant more trees
Lalo na sa Metro Manila, kahit medyo wala tayo space, kung may space pa, magtanim na tayo ng puno. Ayan. Wakas, dito na tayo sa Lamot. So, ilang kilometers pa pagka sa Villa Verde. Pero more or less mga 10 kilometers pa to. 1 kilometer pa ng bayan ng Lamot. Yan. Grabe init. So kalaki na afternoon tayo dumating. Kanina umalis tayo ng 1 o'clock dun sa pinagkainan natin. At medyo nagpahinga rin tayo kasi sobrang init. Ito mas mainit dito kasi medyo latag na rito sa Lamot. So, hindi na tayo sa Lamot. Magbuko juice muna tayo. Sobrang init, grabe. Paano malang? 30? Grabe. Oh. Hindi ko kalimutan mag-hydrate. Nako, lalo na ngayon mainit. Sobrang init. Guys. So, pupunta pa tayo sa Villa Verde. Doon pa tayo pupunta. So, pahinga muna tayo ng konti kasi sobrang init. Tirik na tirik yung araw. Pahinga muna tayo dito ng mga 5 minutes. Dito tayo sa Lamot City Hall. Ayan. First time nagpunta ako dito sa Lamot, pinuntahan ko yung Daraawan. Yan, malayo pa rito, mga 10 kilometers pa, tapos puro ahon pa. Doon ko makita mo yung yung papuntang Magat River. Next time puntahan natin. And guys, palabas na tayo ng Lamot. Pupunta tayo ng Vizcaya. Yan. So dito yung ito mag-iwala yung Bugao. Yan. Ito yung kapag yan fly. Lamot Bridge. Magtawid sa kabila. Boundary line ng Vizcaya. Ito sa likod natin. Ito is solo ride. Wala dumadaan dito sa Nangilasan, Barangay Nangilasan. Wala rin mga masyadong bahay. Tapos pantat ang water. Ayun ay yung Cordillera Administrative Region. Their boundary line. Ito na ako galing sa Lamot, sa Milagawi. Grabe. Buti nakatago pa si Haring Araw. Vizcaya, ayan. Yung Ambagyo. Yan yung Ambagyo, Solano, Villa Verde. Yun. Grabe, ganda ng palay. Sana ituloy-tuloy na. Dito tayo sa Bagapag. Papasok na tayo ng Villa Verde, Vizcaya. So
Ayun yung boundary line ng Cordillera Administrative Region. So banda ron tayo pupunta doon sa may taas na yon, sa area na yon. So medyo mahaba-haba pa to, siguro mga kulang 10 kilometers pa papunta doon sa pupuntahan natin. Dito na tayo sa Villa Verde. Ito yung Our Lady of Fatima Church sa Villa Verde. So malapit na tayo dun sa farm pupunta natin. So, tayo mag-overnight. And bukas mag-ride tayo ulit. So ito, wala halos sa tao rito sa may ngayon. Si holiday. Pero ito, school yan eh. Kasi ito parang profession sa actually maganda rito. Kasi puro crops. Mas puro puno. Ayan. Galing, may ganito sila. Tapos sa other side naman, ano mo ng palay. So dito tayo pupunta. Dito. Tapa ito sa inyo. Yung lake. Yung maliit na reservoir. Tapos dito tayo dun sa Kubo. Tapos pala Kuya Jong. Yung part na yun. Okay, tayo doon. Yung part ng ito yung farm. Tayo pupunta. Ayan, medyo rough road pa siya. Hindi pa establish yung mga kasada rito. Papasok dito. Pero yung sa labas establish na. Ayan. Ito, mainit talaga. Pero mamayang gabi for sure. Lamig ka rito mamaya.